Ipag na tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Maraming salamat po kay Attorney Chris Bendijo. Attorney Chris, good morning. Si Radyo Manjeni sa DZXL News, DZXL 558. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Thank you for your time, Attorney Chris. I know you're so busy, but thank you so much for your time, sir. Anytime po, para sa inyo. Kami rin po ay nagpapasalamat dahil napakahalaga po ng inyong ginagampanan sa ating pagdi-disseminate ng information. Thank you, sir. First question, congratulations sa Office of the Civil Defense. Tagumpay ang katatapos ng March 13 na simultaneous earthquake drill. Kumusta po ito sa atin sa OCD, Attorney Chris? Salamat po, ma'am, sa inyong congratulations. Pero gaya po ng aking nabanggit, kami rin po ay nagpapasalamat sa inyong programa at sa inyong himpilan dahil sa inyong pag-a-announce ng ating nationwide simultaneous earthquake drill, naging matagumpay po ito, no? Meron po tayong kabuang 1,300 mahigit na LGUs na nag-participate at mahigit rin pong libong mga nasa pribadong sektor, no? Kung kaya't masasabi po natin napaka-successful po ng ating NCED po. Yun. Attorney Chris, anong mga partikular na ahensya nga po ng gobyerno yung ating naging kasama po dito? Although lahat naman but to be in particular po sa Laguna tayo, no, yung pinaka lugar po natin na ginawa ng programa ng ating pong simultaneous earthquake drill. Tama po yan. Sa Laguna po natin ito ginanap sa Santa Rosa City at lumahok po rito ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, no? Magmula po sa DSWD, sa DILG, DPWH, DOH, yung ating pong Armed Forces, Bureau of Fire, ang ating PNP, ang ating DSWD, at pati na rin po yung ating DICT, no? At meron din po tayo mga pribadong sektor na nandito sa area ng Laguna, pati yung ating isang ride-hailing app, no, ng mga nakamotor ay nakilahok din po sila sa ating naging earthquake drill. Yun. At Attorney Chris, particular ano po ang ano po natin na maging analysis po dito or naging kahinatnan po sa ating mga ahensya ng gobyerno? Ito po ba ay kailan daw po uli maisasagawa from the OCD? Sa schedule po ng ating earthquake drill dahil quarterly po ito, ang next po ay gaganapin sa June. Pina-finalize pa po natin ang eksaktong petsa at kung saan po ito gaganapin. Kasunod naman po ay sa September at ang kasunod ay November po, no? Dito sa ating natapos na earthquake drill, gusto po nating i-highlight. Unang-una po, magpapasalamat din po tayo sa Santa Rosa LGU, no? Kanila pong naipakita dito at na-showcase ang kanilang state-of-the-art na equipment, pati na rin yung kanilang command center. At ayon sa kanilang report, gumastos na po sila ng mahigit 350 million pesos, no, para sa paghahanda sa disaster at sakuna. Nakapagbigay na rin po sila sa ating mga kababayan dito sa lugar na to ng mga hard hats. At ayon po sa kanilang butihing mayor, meron pa pong mga paparating silang mga ipoprocure na mga kagamitan at nang sa ganun ay mas handa po sila sa mga ganitong disaster response. Yun ang importante doon. Ito po ay ginagawa natin siyempre bilang paghahanda. Kasi sabi nila, Attorney Chris, iba naman Radyo Manjeni, Attorney Chris, yung pag-actual na minsan na ano tayo, na yung bablanko tayo, di ba? Maganda pa rin, di ba, Attorney Chris? Yung po ay merong ganitong klaseng simultaneous earthquake drill para aral, no, yung bawat pamilya. Kadalasan, Attorney Chris, ano ang nagiging, meron ba challenges tayo kapag nagsasagawa tayo ng simultaneous earthquake drill? Well, tamang-tama po yung inyong binabanggit, no? Unang-una po, kailangan po natin baguhin yung ating kultura na pag nag-earthquake drill, ginagawa po natin itong biro o katatawanan, no? O di kaya, yung mga ginagawa ng iba na parang nagsiselfie-selfie pa, no? Hindi po ganun ang sadya ng drill, no? Gaya ng inyong nabanggit. Pagdating ng totoong sakuna, tayo po ang numero unong kalaban po natin dito ay yung pagpapanik, no? Yun. At yung pagpapanik po ay epekto yan ng dahil hindi mo alam ang iyong gagawin. Yes. So, yun po yung purpose ng ating mga drill. Kung kaya siguro ang mga challenge natin dito ay kailangan nating pairalin yung kultura na seryosohin po natin ang ating mga drill. Kasi yung iba, sabi nga, Attorney Chris, iba naman kapag ka-actual na, nagpapanik na agad yung mga kababayan natin. So, sabi dito ni Aling Mercy ng Cavite, Radyo Manjeni, ano ba? Yun, tips na rin po, ano ba ang dapat gawin? Attorney Chris, wag naman pahintulot nga po ng Panginoon na dapat nating pangunahing gawin kapag po ganyang may lindol, Attorney. Maraming salamat po sa tanong na yan, no? Pwede po natin siyang hatiin sa tatlo, no? Ano ba ang pwede mong gawin bago pa dumating ang lindol, no? So number 1 po, mag-participate tayo sa mga ganitong drills, no? Number 2,
tingnan po natin yung ating kabahayan. Okay. Meron ba tayong mga kagamitan na babasagin, nakapatong sa ibabaw ng kabinete, na maaaring tumumba, no? Dahil itong mga ganitong bagay po, maaaring magdulot pa ng perwisyo pag dumating yung totoong lindol. No? Ikalawa po, pwede rin po nating tingnan yung ating mga ipapatayo pang bahay. No? Huwag po tayong shortcut, huwag po tayong maglagay sa ating mga local building officials. At nang sa ganun ay masigurado po natin yung istruktura natin ay matibay. No? Dahil kapag sinortcut po natin yan, kahit po mag-duck overhold po tayo, ay wala rin pong silbi iyon. No? Ikalawang bahagi po, habang nangyayari ang lindol, dun po papasok dapat itong purpose ng ating earthquake drill. Duck cover hold po. Kasi kapag umuuga po yung lupa, hindi naman po tayo makakalakad at makakatayo ng maayos. So duck cover hold po. And syempre po, finally, kapag humupa na po yung lindol, ano ba yung pwede natin gawin after ng sakuna? Dito na po papasok, no? Set yung ating kapaligiran, yung exit points natin, may nasusunog po ba? At alamin din po natin yung mga kinaroroonan ng ating mga evacuation center. And lastly, Ma'am Jenny, no? Yes, Attorney. Ang pwede ko sigurong banggitin, mag-usap po tayo sa loob ng ating mga pamilya. Ano ba ang mga senaryo? Kasi hindi naman po natin masasabi na magkakasama tayo lagi pag nangyari ang sakuna. Exactly. No? So, paano po pag nasa trabaho si Mister? Paano po pag nasa eskwelahan ang mga bata? Paano po kung meron kayong kasamang senior citizen? Yung mga ganitong bagay po dapat pag-usapan na dahil pag nangyari po yung sakuna, ang impormasyon po, ang inyong komunikasyon ay maaaring hindi na wala po dun eh. No? So dapat meron na kayong mga plano kapag nangyari ang lindol, kapag humupa na, magkita tayo sa ganitong lugar, sa ganitong evacuation center. Para sa ganun po, kahit hindi kayo magkausap ng inyong pamilya habang nangyari ang sakuna, alam nyo po ang pupuntahan. Magkikita po kayo sa isang lokasyon, makakapag-usap po kayo, mapupuntahan nyo po yung mga senior citizens sa kasama ninyo. Sa madaling salita po, ilagay po natin ang ating mga sarili sa iba't ibang sitwasyon kapag biglang tumama ang sakuna. Handa po ba tayo at alam po ba natin ang ating gagawin? Yun ang importante doon. Sir, tayo ba particular ang OCD daw po? Tanong dito ni Sir Jude, ang earthquake drill po ba ay para lang sa mga ahensya ng gobyerno or private companies? Sino po ang nagbibigay ng programa sa mga kabahayan din, mga sa barangay? Attorney Chris, meron po ba? Meron po tayong participation, no? Meron po tayong Local Disaster Risk and Reduction Management Office. No? Ito naman po ay naka-coordinate sa OCD. At ito po ay ginagawa din po, no, ng mga local government units. Yung pong koordinasyon yan, ma'am, no, dito sa last nating ginawang earthquake drill, maganda po yung isang simulated exercise natin. Ang scenario po, yung response vehicle ng gobyerno, ang tinamaan po ng puno. No? So yung transition from the government na magre-rescue at yung government ang ni-rescue ng pribadong sektor, napakaganda po dahil nakita po natin yung posibilidad na yun. No? Paano po kapag yung ambulansya ng gobyerno ang tinamaan? At dun sa ating ginawang drill, maganda po yun. No? Natawagan po natin kaagad yung isang private institution dyan sa May Laguna. At sila po ay nakapagpadala kaagad ng kanilang ambulance po, private ambulance, na rumisponde naman sa government. No? So maganda po yung awareness na nakikreate natin ngayon. At maganda na rin po yung dynamic between the government and the private sector. I think the very important dyan as focus, no, Attorney Chris, kasi karamihan nga, sabi nga na may mental block, Attorney. Tama po yan, ma'am. No? At yun nga po, paulit-ulit po natin itong ginagawa. Marami po tayong komentong naririnig na nakakaperwisyo itong drill. Pero alam niyo po, Naku, ha? yun pong muscle memory natin, yun lang po ang sadyaan natin. No? Pagdating ng totoong sakuna, meron ka mapaghuhugutan na experience na ito yung ginawa ko nung drill, no? At baka sakali, no, ma-apply natin yun kaagad, makaiwas po tayo sa panic, hindi po tayo mapaparalisa, at sa ganun po, makaligtas po tayo ng mas maraming buhay. Exactly. Naku, wag ko nating alam mo, meron ako may nakausap na jeepney driver. Kwento ko lang sa Attorney Chris, sabi niya, naku, bakit nag-earthquake drill pa? Nakikinig lang ako, ha? Pagdating naman ng ng actual, naku, wala na yan. Takbuhan na yan. Diba? At you see, the thinking po of our mga ibang kababayan, Attorney Chris, yun ang aalisin natin, diba? Yan po ang kulturang gusto nating gamutin. Dahil kapag halimbawa po, nasa loob kayo ng isang institusyon, no, at marami po kayo, pag sabay-sabay po kayo nagtakbuhan, magsastampid po yan. Pag may natumba po, mas malaking perwisyo. So, yun pong pagpapanik, yun po ay isang number one bagay na gusto nating ma-address, no? Na kapag gumagawa tayo ng drill, nagkikreate tayo ng awareness, ng kaalaman, at nang sa ganun, pagdating ng totoong sakuna,
hindi po tayo matataranta. Alam po natin sa ating mga sarili ang ating mga dapat gawin. Exactly. Kaya mahalaga ho ito. Lalo sa mga paaralan, Attorney Chris, yung mga mag-aaral, estudyante natin, di ba? Lalo may mga second floor, third floor, di po ba? Huwag nating baliwalain. Maganda po yung pinakita po ng LGU ng Santa Rosa City, Laguna, nakapag-distribute na po sila ng mga hard hats, no, sa ating mga paaralan dahil alam niyo naman po pag lumilindol kung ano-ano ang pwedeng mahulog, no. At maganda po yung ganyan dahil yung ating mga estudyante rin po, ang ginawa po ng isang paaralan na nag-participate, bawat floor po ng kanilang paaralan, no, meron pong parang marshal na alam yung kanyang gagawin. Alam niya po kung saan padadaanin yung mga estudyante at nagsisimulate po sila kung halimbawa daw po yung isang hagdan ay mabarahan. Alam po nila lahat ang kanilang gagawin. Sa madaling salita po, sa dinami-dami ng pwedeng senaryo kung saan tayo pwedeng datnan ng sakuna, hanggat maaari po sana lahat ng ating pwedeng puntahan ay meron po tayong parang action plan. No? At nang sa ganon, hindi nga po tayo magpanik, hindi po tayo mataranta. Yeah, especially for the family. Bukod dyan, so abangan natin susunod September, tama, Attorney Chris? June po. June, this come every fourth quarter pala, no? Fourth quarter of the year, June po. Abangan din natin yan. Attorney Chris, may iba tayo. Kumusta po ang mga pagsasanay? I think ang Red Cross, no, may ugnayan po with the Office of the Civil Defense. Ano po yung mga pagsasanay natin din ginagawa ng OCD po? Marami po tayong mga coordination, no, with the different response agencies. Alam nyo naman po, very clear ang instruction ng ating presidente. Pagdating po sa disaster response, ang gusto po niya ay para daw pong conveyor belt ang ating pamahalaan. No? So tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng serbisyo at ng mga relief goods. No? So kasama po dyan ang ating mga kasamahan sa DSWD, sa DILG, yung ating pong Philippine Red Cross. Meron din po tayong ibang mga private institutions na volunteers, no, na disaster response ang kanilang advokasya. So ang kagandahan po sa pamamagitan na rin ng ating mga kasamahan sa media, nagke-create po tayo ng awareness, no, para magkaroon pa ng mas maraming taong nagvo-volunteer, nagpapa-accredit. At yung po mga programa natin kagaya po ng itong mga joint efforts with Red Cross ay ibayo pa po natin at nang sa ganun pagdating ng sakuna ay handang-handa po ang ating response. Yun. What about yung ating monitoring din po, no, sa Mount Canlaon, Attorney Chris? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy pa rin ang ating monitoring. Meron pong instruction ng ating Pangulo nung huli siyang dumalaw dito. No? Ito po yung itaguyod na po yung Task Force Canlaon. Dahil ayon po sa ating Pangulo, hindi na po niya gusto, no? Hindi na po dapat na tuwing mag-aalboroto ang bulkan ay ganito po ang magiging sistema. So sa madaling salita po, gusto na po niya ng isang redevelopment plan at nang sa ganon, meron po talaga tayong parang permanent danger zone, no, sa paligid ng ating bulkan na kung saan pagbabawalan na po talaga yung mga residente magtayo ng kanilang mga bahay. Ikalawa po, kakatapos din lang po natin magbalangkas ng ating final working draft ng Implementing Rules and Regulations ng ating Ligtas Pinoy Center. Ito po yung batas na nagmamando na bawat pong city at municipality sa ating bansa ay magkaroon ng evacuation center. At kasama po dito ang ibang mga government agencies at nang sa ganun po sigurado naman tayo yung evacuation center natin ay can withstand a magnitude 8 earthquake, makaka-withstand po sa mga baha, at located po sa mga lugar na least susceptible to hazards and disasters. Yun. So marami pala talaga po tinututukan ng ating Office of the Civil Defense. Kaalaman po, hindi lang, sabi nila earthquake drill, ayan, sa mga bulkan na binabantayan po natin. Of course, marami pa po. Lalo po sa mga sakuna, ayan, number 1 po, nakahanda dyan. So again, Attorney Chris, meron po kayong paalala or pahabol po at panawagan pa rin sa ating mga kababayan from the Office of the Civil Defense. Go ahead po, Attorney Chris. Mula po sa Office of Civil Defense, no, sa pangunguna ni Yusek Ariel Nepomuceno, kami po ay muling nagpapasalamat sa lahat na nakilahok sa ating nationwide simultaneous earthquake drill mula po sa ating gobyerno, pati na rin po yung nasa pribadong sektor. Kami rin po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong himpilan, at sa iba pa po nating media partners, no, sa pagke-create po ng information awareness sa ating ginanap na nationwide simultaneous earthquake drill. Bilang huli na lang po siguro, no, paalala sa OCD, ang gusto lang po talaga natin dito ay ma-establish yung kahandaan ng ating mamamayan dahil yung pong kaligtasan ng bayan ay nakasalalay po dito. Tama. Yun lang po, marami pong salamat. Attorney Chris, maraming salamat sa oras mo, ha. Mabuhay po at magandang umaga. Salamat po palagi sa inyong mga binibigay na pagkakataon. Magandang hapon. Maraming salamat po. Mga kasama ang tinig po ni Attorney Chris Bendijo.